Ang mensahe natin is about ecclesiology. Nung last Sunday, pinag-aralan natin o message ng Lord sa atin na maging powerful church tayo. Amen. Lahat to nang na-bless nung last Sunday, magsabing amen. So ipagpapatuloy natin ang series na to at hanggang sigurong matapos ang August pa to, itong ecclesiology na to. But for the series na clear understanding of the true church of Christ ay matatapos na ngayong araw na to. And next week, another series on ecclesiology. Again, ecclesiology is the theological and biblical study of the church na maraming mga Kristiyano hindi alam ang ecclesiology. Bawat Kristiyano kailangan sapat, tama ang kanyang kaunawaan sa ecclesiology o pag-aaral ng church. So, ang message po natin, yung true church. Everybody say true church. Today is the fifth message and I just trust itong fifth message na to ay alam nyo na ngayon ang true church at false church. Sino na po nakakalam ng true church at false church? Magsabing amen. So, ang true church, tayo yung pillar and foundation of truth. Ang pagkakaiba lang talaga, ang pinakamatinding pagkakaiba, pinakapangunahing pagkakaiba ng true church at false church ay ang salita ng Diyos. Ang kahalagaan ng Word of God, bibliology, ang isang true church, sumusunod talaga sa salita ng Diyos na may kasamang tulong ng Holy Spirit. Amen? Yung iba kasi hindi kinikilala ang Holy Spirit. Tayo kinikilala natin. For us to be able to understand the Bible, we fully acknowledge the help of the Holy Spirit. No, yun ang pagkakaiba. Kaya ngayon, pagka tinanong ka na dapat kung ano yung true church at false church, dapat alam mo na. Amen? So, sino dito ang masaya na nasa true church siya? Magsabing amen. Pero, parati ko sinasabi, hindi lang tayo ang true church. Sa San Fernando, 100 may get. Sa buong Pilipinas, more than 40,000. Tatanungin ko kayo ilan yung true church sa San Fernando? 100. Sa buong Pilipinas? 40,000. Okay. So, alam mo yon yung mga kapatiran natin kay Kristo. At yung mga hindi natin kapatiran kay Kristo. So, sa mga galing ng ibang reliyon, I don't mean to attack any other religion, but I must tell you this. Only by the anointing of the Holy Spirit. Ang Katoliko, kasi nagtatanong marami nagtatanong sa akin, ang Katoliko po ba, Pastor, true church? Ang sinasabi ko, hindi siya true church. Hindi. Bakit? Kasi ang Katoliko, hindi naman niya sinusunod ang Bible. In fact, ang Bible ng Katoliko, may dagdag na 14 na libro. Kaya yung Bible ng Katoliko tsaka Bible natin na true church, magkaiba. Doon pa lang, alam mo na, ang mga false churches nagdadagdag ng libro, nagbabawas ng libro. Ang true church, hindi. 66 lang. Sabihin natin lahat, 66 books. So, no offense sa mga bagong umaaten, para maliwanagan lang kayo. Ang Katoliko, nung around 1400, nagdagdag siya ng 14 books. At sobrang gross na mistake yun. Gross. Malaking mistake yun. Sabi ng Bible, huwag magbabawas, magdadagdag. Ang mga magdadagdag, madadagdagan ng parusa. Ang magbabawas, hindi pupunta ng langit. Nawawala sa tree of life. So, by this time, alam nyo na, hindi tayo nag-a-atake ng reliyon para maging aware lang kayo. Ang iglesia ni Cristo ba? True church? Yung iglesia, yung mga may simbahan na matutulis. True church o false church? False church. Una, yung kanilang Kristo, hindi Diyos. Yun ang aral nila. Kaya false church. Kasi ang turo ng Bible, si Jesus, God. Pangalawa, ang kaligtasan nun, yung simbahan nila. Pagka hindi ka iglesia, di ka ligtas. Kaya false church yun. Yung Mormons, kasi yun ang mga lumalaganap na mga reliyon dito. Mormons, ang Mormons, false church din. Kasi ang aral doon, ang tao nagiging Diyos. Jehovah Witnesses, ganun din. Masisipag yan maglakad, nakaporma pa. Pero false church. No? Walang Holy Spirit, walang Trinity, hindi naniniwala sa Trinity, walang heaven, walang hell. So, dapat kayo po lahat, alam nyo ay yung mga church kung false o true. Kasi ako nung Katoliko, akala ko lahat ng churches true. Lahat daan papunta sa Diyos. Hindi po. May mga churches na hindi talaga papunta sa tunay na Diyos. Hindi tunay na Diyos. Hindi ang aral nila ay tunay. So, sa mga bago po,
I really pray that the Holy Spirit will reveal that to you. Kasi kung totoo lang ang Katoliko, hindi na rin ako umalis dun. Tama? Sa Katoliko pa naman, masarap sa Katoliko. Bakit? Walang bawal. Kahit sugarol ka, kahit babaero ka, kahit lasengko ka, okay lang. Diba? Sa Katoliko? Hindi ka babawalan ng pare. Kaya sabihin mo sa Katoliko, mali yun. Mali yun. Kasi ang tunay na pastor, nagko-correct, nagre-rebuke. Amen? Kaya sabihin mo sa mo, ingat ka. Mako-correct ka dito, mare-rebuke ka dito, di ba? Matatama yung buhay mo. Kasi yung mali, sasabihin natin ang mali, yung tama, ipapangaral natin. Yung pangangaral ng tama, kasama po yung pagko-correct ng mali, pag-expose ng mali. Kasi you cannot teach the truth by not correcting what is wrong and what is mistake, what is false. Kaya nga, minsan, yung quiz natin sa school, meron tinatawag na true or false. Sabihin mo sa mo, true or false? Sabihin mo sa kate mo, true. Hindi kasi doon mo rin malalaman kung natuto ka doon sa true or false. Sino po dito pagka ang quiz ninyo true or false, masaya kayo? Sino po dito pagka true or false, perfect kayo score? Hindi rin Di ba, true or false lang nagkakamali tayo? Yung sagot nating true, false pala. Yung sagot nating false, true pala. Yung sagot natin true, false pala. Nako, kaya dun mo malalaman yung kaisipan ng tao True or false pa lang, mali na Kaya kahit sa church, true or false. Katoliko, true or false? Katoliko, true or false? False. Check. Amen? Iglesia ni Cristo, true or false? False. Oh, ayan. Christ the Living Hope Community Church. JIL. Oh, Christ in you. His life. Victory. CCF. CCF. Oh, di ba? Alam niya na yung true. Alam niya na rin yung false. Amen? Oh, last na lang sa True Church. So, sabi ng Panginoon sa Matthew 16:18, and I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. Di ba? So, si Jesus ang nagtayo. So, sa lahat ng mga true churches, si Jesus ang nagtayo. Gumamit lang siya ng instrumento. Sa church natin, ako, si Pastor Arul. So, mula noon, tingnan niyo yung true church. Nag-start lang sa pagtawag ni Jesus kina Peter, kina John, 12. Actually, lumaki yun. Yung 12, dumami yun, naging 5,000, naging 10,000, di ba? Sumusunod kay Jesus. Pero si Jesus, pinako na sa krus, namatay. No? Yung church, bigla, yung natirang totoo, 120 na lang. 120. Sila'y nanatili sa Acts chapter 1, sa upper room. Kaya pagdating ng Book of Acts, yung tinayo ni Jesus na church, na-filter. Na-filter yung totoo. Ganon din sa true church, na-filter kung sino yung totoo. Pagka hindi siya totoong church, mawawala siya. O totoong Kristiyano, nawawala siya. Na-filter. 120 na lang. Pero praise God, nung dumating ang Holy Spirit, dumami na ulit ang mga Christians. Amen? Sa pangangaral ng mga disciples. Kaya yung church, hindi na nag-umpisa sa 12, naging 120, naging 3,000, 5,000. Hanggang ngayon ay millions na yung mga true Christians. Ngayon, mga kapatid, ito yung revelation ng Panginoon sa akin na kailangan mag-rema sa'yo. Everybody say rema. Psalms 92. Ang gusto ng Panginoon, planted ka in the church. So kayo, dahil dinala kayo ng Panginoon dito, ang Holy Spirit naman nagdala sa'yo, ginamit lang yung nag-invite sa'yo na kaibigan o kapamilya, dapat planted ka. Hindi ka palipat-lipat. Amen? Ngayon, kung alam mo, dito ka dinala ng Panginoon, dito ka na. Kung hindi ka dito dinala ng Panginoon, gusto mo sa ibang FF, CF, BF, ganun, ibang church, edi, okay lang. Doon ka. Pero be planted in that church. Hindi pwede yung palipat-lipat. Sabihin mo sa ano, huwag kang palipat-lipat. Ang tawag ni Bishop Orel dyan, huwag kang Kristiyanong pangkalawakan. Kailangan planted ka sa isang church. Doon ka mag-grow, doon ka gagamitin ni Lord. Amen? Doon ka pagpapalain ng Panginoon. So dito, sa Psalm 92, sinabi ng Panginoon, lahat na magiging planted sa house niya,
Especially sa atin dito, dahil reveal naman ng Lord sa akin, lahat ng mapaplanted dito will flourish. So, sino dito ang magpapaplant dito sa Living Hope? Magsabing amen. Sabihin mo sa katabi mo, nag-amen, you will flourish. Yan na nakasulat eh. Yun na nagrema sa puso ko. Yung ipaplant ng Panginoon dito sa Living Hope will flourish. Hindi ko naman pangako yan. Pangako na salita ng Diyos. Amen? Basahin natin. 1, 2, 3, go read. The righteous will flourish like a palm tree. They will grow like a cedar of Lebanon, planted in the house of the Lord. They will flourish in the courts of our God. They will still bear fruit in old age. They will stay fresh and green. Amen? Yung salitang flourish, ay hindi masyadong ginagamit sa Pilipinas kasi nga, Pilipino tayo, di ba? Pero narinig ko yan sa Australia nung nandun kami ng 3 months. Parati ko naririnig yung pamangkin ko si Chase, mag-flourish, flourish. Parati niya ginagamit yung salitang flourish. At saka yung mga taga doon, commonly use sa salitang flourish. Alam niyo kung anong ibig sabihin ng flourish? Yung managana, uunlad, gaganda ang buhay. Amen? Yan ang ibig sabihin ng flourish. Parang prosper. Synonym siya ng prosper. So, yan ang sinabi ng Panginoon sa akin. All who will be planted in the house of Living Hope will flourish. Lahat na naniniwala, magsabing Amen. Kwento ko lang sandali. Alam po ninyo na nag-uumpisa ang Living Hope. Ang church natin is, nung 1990s, it's well known for God's glory. 2 bagay. It's the fastest growing church in 1992. Kasi ang bilis nating mag-grow, nakikita nila. By the months, dumadami yung church, mabilis. In about 6 months, narating natin yung 100 eh. Oh, the church was known. Kasi kagrupo ko yung mga pastor dito eh. And they call our church the fastest growing church. And then, pangalawang tawag nila sa church natin, yan ang church ng mga mayayaman. Kasi yung mga miyembro, yung mayaman. Di naman mayaman, pero yung mayaman, nagpo-flourish. Kasi may prophetic word nun, ang Panginoon sa amin, nung dumating yung mga grupo ng mga prophets, yung hear and obey, yung mga, yun ang prophecy nila sa church. That the church will flourish, will prosper. And true enough, yung mga kapatiran na sumusunod kay Lord planted, nagpa-prosper. Amen? Sabi natin lahat, glory to God. Oo, glory to God lang na hindi naman dahil ako yun eh. Hindi. Dahil ang Diyos, yun ang gusto niyang ibigay at gawin sa atin. Amen? Wala naman ako magagawa. Yun ang gusto ni Lord. Amen? And everything is just mercy of God. Everything is just grace of God. I don't deserve it. We don't deserve it. But our God is gracious to us. Amen? Sabihin natin lahat, I will flourish. So lahat to ng magiging planted in the church, magpo-flourish. Amen. Sige, pilitin mo na yung katabi mo, sabi mo, Amen. Amen. Para masama na rin siyang mag-flourish. Amen. Kasi kung hindi ito nagrema sa'yo, you will not flourish. Amen. Kaya kailangan magpaka-planted ka. Sabihin mo sa mga, kailangan magpaka-planted ka. Kailangan mag-grow ka. Nagkaroon ka ng commitment to grow in your faith and to obey God and to serve God. Kasi yung iba, ang china-champion lang, katapatan sa Diyos. Ano bang tawag doon? Iniiwasan nilang magsabing, maging matapat ka sa church. Hindi kailangan, yung pagiging matapat sa Diyos, ang isang resulta nun, magiging matapat ka sa church mo. Amen? Kung hindi ka matapat sa church, hindi ka rin matapat sa Diyos. Kagaya din yun ng, sabi niya, hindi, susundin mo ang Diyos, pero huwag mo sundin ang leader mo, pastor. Mali. Kapag ka sumusunod ka sa Diyos, masunurin ka sa Diyos, masunurin ka sa leader mo. Yung taong hindi masunurin sa leader, di yun masunurin sa Diyos. Nasa salita ng Diyos sa Hebrews 13, 7 and 17, obey your leader. Diba? Kaya mo, ino-obey ang leader mo dahil ino-obey mo si God. Sabi remember your leaders who spoke the word of God to you, consider the outcome of their way of life, and imitate their way. Verse 17, obey your leaders. Sabihin mo sa kata mo, obey your leaders. And submit to their authority. They keep watch over you as men who must give an account. Obey them, sabi doon. So that their work will be a joy, not a burden. For that would be of no advantage to you. So, obeying God involves obeying the leaders that God has given to you, that God has given to the church. So, I don't glorify myself. Tayong mga leader, huwag natin glorify sarili natin. Amen?
Pinapangaral ko lang ang salita ng Diyos. Nakasulat naman. True Church of God, letter I, the branches of Christ. So yung true church, branches of Christ. Ano yung branches? Sanga. Mga sanga. Sabihin natin, mga sanga. Ang mga tunay na church ay mga sanga ni Kristo. In fact, yun nga, no, ang Panginoong Yesus, may mga sanga siya, Living Hope, JIL, Christ in You, mga sanga-sanga yan. And then we can also say that everyone, sanga din. Ang bawat Kristiyano, sanga din. Nakasulat sa John chapter 15, 1-8. I am the true vine, sabi ni Jesus, ako ang tunay na, ako yung totoong tunay na vine o puno. Ang translation yun, puno eh. Yung vine sa English, gumagapang na halaman. Ang metaphor po, ang figure of speech, puno ng ubas. Sino po nakakita ng puno ng ubas? Magsabing amen. So alam nyo na yan, ano? Kung hindi, i-google nyo na lang pagawin nyo. Parang, ang ubas, parang puno siya ng, tawag doon, hindi talong. Ampalaya. Sino po din nakakita na ng ampalaya? Yung hindi pa nakakita ng ampalaya, magsabing amen. Okay, nakakita na kaila. Ang ubas parang ganon, gumagapang. I am the true vine and my Father is the gardener. Ayan, no? Mga metaphor, no? He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does not bear fruit, He prunes, so that it will be even more fruitful. You are already clean because of the word I've spoken to you. Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Basahin natin yung verse 5. Isang mahalagang verse yan eh. Verse 5, read. I am the vine. You are the branches. If you remain in me, I in you, you will bear much fruit. And apart from me, you can do nothing. Tutuloy ko sa verse 6. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire and burned. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. This is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing you to be my disciples. Ano po ang mga revelation natin dito? Tayo'y mga sanga. So lahat to ng nanalig kay Kristo, lahat ng pinatawad sa kasalanan, tinubos sa dugo ni Kristo, tayo lahat ay idinugtong kay Jesus. Ang pagkadugtong natin kay Jesus ay parang ang siyang puno at tayo'y sanga. Ganun po. Alam po ninyo yung salitang grafted? Sino po dito ang alam ang salitang grafted? 5 lang. Yung grafted kasi, ibig sabihin, kumukuha sila ng isang sanga tapos dinudugtong doon sa puno. Kasi ngayon, ang isa sa mga pinaka-shortcut para magkaroon ng makaani kagad ng bunga, yung tinatawag na grafting. Ibig sabihin, yung puno, matanda na, tapos maglalagay ng mga iko-connecta yung mga sanga. Ang tawag doon, grafting. Ipagdudugtong yung sanga doon sa puno, itatali. Minsan nilalagyan ng soil doon sa pagtatali. Grafting ang tawag doon. So tayong lahat, sabi na salita ng Panginoon, grafted tayo lahat. Pinili tayo ng Panginoon, ginraft tayo lahat. At kapag tayo po ay naka-grafted na, nakadugtong na, yung buhay ng puno, dadaloy na sa sanga. Amen? Lahat ng nakaintindihan magsabing amen. Kaya ngayon, yung buhay natin iba eh. Kasi yung dumadaloy na buhay sa atin, yung buhay ng Panginoong Yesus, kasi siya nga yung puno eh. Tayo nga yung sanga. Kaya dadaloy yung buhay ni Jesus sa buhay natin. Dadaloy sa buhay natin yung Christ-likeness. Everybody say, Christ-likeness. Yung buhay na kagaya ni Kristo. Kasi nga, nakaano na tayo dun eh. Nakadugtong na tayo. Kung totoo ka nakadugtong, dadaloy yung buhay ni Kristo. Pagka hindi ka totoong nakadugtong, walang dadaloy. Kapag turay kang nakadugtong, dumadaloy ang buhay ni Kristo, magbubunga ka. Pero kapag hindi ka tunay na nakadugtong, walang bunga. Lahat na nakaintindihan, magsabing amen. Kaya makikita natin, dahil dumadaloy ng buhay ni Kristo sa atin, yung buhay natin, mababago.
kakikitaan tayo ng pagbabago, kakikitaan tayo ng buhay ni Kristo. Kaya nga tinanong minsan si Jesus kung sino daw ang tunay na disipulo. Tinuturo ni Jesus kung sino ang tunay na disipulo. Sabi ni Jesus, by their fruit you shall know them. Kaya yung tunay na nakadugtong kay Jesus, sa bunga makikita. Sabihin mo sa bunga makikita. So yung kasalanan, ayaw mo na kasi nga ang buhay ni Kristo kabanalan. Amen? Ayaw mo na ng hatred kasi ang buhay ni Kristo pag-ibig di ba? Ang buhay ni Kristo kabutihan, kabaitan, hindi panglalamang ng kapwa. At saka ang buhay ni Kristo hindi na kasakiman, hindi na pamumuhay sa sarili, para sa sarili. Pamumuhay na para sa Ama, pamumuhay na para sa Diyos. Sino po dito napapansin na dumadalo yung buhay na yan? Magsabing amen. Sabihin mo sa katabi mo, tunay kang nakadugtong. Tunay kang ang sanga. Amen? At siyempre, hindi lang yung patungkol sa buhay na ugali. Pati rin ito sa buhay na, hindi lang sa buhay na pag-uugali, buhay na paglilingkod. Sabihin mo sa mga, buhay na paglilingkod. Kasi si Jesus naglingkod sa Ama, di ba? So yun din ang dadaloy na buhay sa'yo. Buhay na naglilingkod ka sa Diyos. Nakita mo na ba ang Diyos? Ang buhay mo naglilingkod sa Diyos? Sabihin mo sa mo, tunay kang ang sanga. Kasi yung mga ibang Kristiyano hindi naiintindihan yun. At kailangan mo nang maintindihan yun. Kung tunay ngang dumadaloy ang buhay ni Kristo sa'yo, dadaloy ang kanyang pag-uugali sa'yo. Dadaloy din ang paglilingkod sa buhay mo. Yung paglilingkod ni Kristo. Amen po ba mga kapatid? Kaya itong buong mensahe ng John chapter 15 verse 28, gusto ng Panginoon, you bear much fruit. Verse 8, sabi doon, this is to my Father's glory that you may bear much fruit. Magkaroon ka ng maraming bunga. At ito po ay, hindi lang ito maraming bunga ng mabuting ugali na Christ-likeness. Ito po rin ay pagkakaroon ng maraming bunga ng kaluluwa. Mga dinidisipulo. Kasi nga ang buhay ni Jesus Christ tungkol sa pagdidisipulo Aralin niyo ang buhay ni Jesus. Si Jesus Christ, 33 years na buhay. Pero sa totoo lang, nung age 30 lang, doon siya lumabas para, yun ang right timing para gawin na niya yung ministry. Yung 1 to 30, silent year sa buhay ni Jesus. Sabi na maraming Bible scholars, nag-serve muna siya sa family. Panganay kasi sang anak, di ba? Firstborn son. Pero nung 30, nag-serve siya. Iniwan na niya yung pamilya niya. Pero yung nanay niya sumasama sa kanya sa ministry. Yung kapatid niya sa una hindi pa naniniwala. Pero yung susunod na 3 taon, kasi si Jesus 33 lang na buhay, di ba? So 30 to 33, ang buhay ni Jesus, pagsaserve sa Ama. Ang buhay ni Jesus, pagpipreach ng gospel. Ang buhay ni Jesus, pagsisave ng mga kaluluwa. At ang pinaka-major na buhay ni Jesus for 33, alam nyo ba ano? Tanong nyo ano? Yung pagdidisciple niya ng 12. Pagdidisciple niya ng 12. Pagka inaral nyo ang buhay ni Jesus sa 30 to 33, ang major na buhay niya, yung kasama niya parati yung 12. Tinuturuan niya, tinitrain niya kung paano mangaral, tinitrain niya paano mag-cast out ng demonyo, tinitrain niya paano mag-pray. Yung pinakamatingkad na buhay ni Kristo ay yung buhay niyang kasama yung 12. Kaya kung tunay na dumadaloy ang buhay ni Kristo sa'yo, magkaka-12 ka. Sabihin mo sa kamo, magkaka-12 ka, kapatid. Ngayon, kung ayaw mong mag-disciple, kulang yung pagdaloy ng buhay ni Kristo sa buhay mo. Kasi maraming Kristiyano, no offense, ang gusto lang dumaloy sa buhay nila yung pagpapala Kaginawahan sa buhay, pera, bagong bahay, bagong kotse. Kaya yung kanilang Christianity, materialism. We can only avoid materialistic Christianity kung alam natin na ang gusto ng Panginoon na dumaloy sa buhay natin, Christ-likeness, pag-uugali at paglilingkod. Sabihin mo sa mo, pag-uugali at paglilingkod. Hindi lang sa pagkita ng pera o pagpapayaman. Hindi lang dun, mga kapatid ko. Amen? Lahat na nakakaintindi na ng pagiging church, magsabing amen. So bilang kabilang ng church, sanga po kayo, ang pinakamensahe ng Lord, magbunga.
Sabihin mo magbunga. Anong bunga? Christ-likeness. Baka yung bunga nyo, araw eh. Bungang araw lang. Kailangan Christ-likeness. Amen? Christ-likeness na pag-ugali at paglilingkod. Sunod, tayo po'y mga tupa ni Kristo. Tupa. Balik tayo sa kapatid, sa letter H. Kasi nabaliktad ako eh. Kasi pag ganun ko dito, kanina yun na nakita ko eh. Oh, the church is the flock of Christ. Flock. Tayo po ay mga, praise God, kawan. Everybody say, kawan. Kawan ni Kristo. At ang tawag ni Jesus sa kanyang kawan ay tupa, sheep. Amen? Sa Bible, yung mga totoong disciples, ang tawag, sheep, tupa. Yung mga hindi tunay na disciple, peking disciple, ang tawag, kambing. Hindi totoo to. Kasi nga yung tupa at kambing, may pagkakahawig. May pagkakahawig po kasi sila. Merong time na pareho sila, yung itsura nila. Kaya, yung mga peking Kristiyano, ang tawag sa kanila, kambing. Yung mga totoong Kristiyano, ang tawag sa kanila ay tupa. So, lahat to ng tupa dito, magsabing praise God. John chapter 10, 11 to 15. I am the good shepherd, sabi ni Jesus. Dito sa San Fernando, sikat ang good shepherd. Pero kailangan po magbago yung isip natin kasi ang isip natin, good shepherd, sementeryo eh. Ang good shepherd, mabuting pastol. Amen. Hindi sementeryo. Amen. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. So you understand this. Jesus Christ laid down his life for you. Ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay, namatay siya para maging sheep kanya. Binigay niya ang kanyang buhay para sa'yo. Yung kanyang dugo, ang panglinis, pinanglinis sa iyong pusong makasalanan. Verse 12, the hard hand is not the shepherd and does not own the sheep. So when he sees the wolf coming, he abandons the sheep and runs away. Then the wolf attacks the flock and scatters it. So meron din pong mga tinatawag na mga shepherd-shepherdan. Yung false shepherd. Yun yung mga nauna kay Jesus referring to the, actually, pinaparinggan nito ni Jesus noon yung mga Pharisees. Naging false shepherd sila. Hindi ko na masyadong i-discuss doon, pero balik mo nga sa verse 12 lang please, kapatid. Verse 12. Yun. Tapos meron ding metaphor dito. Merong wolf na umaatake sa flock. Ini-scatter ang flock. May sabihin ako, lahat ng nakikinig magsabing amen. Yung mga leader, ang tawag natin sa leader, shepherd, di ba? Self-shepherd. Na ini-scatter ang sheep. Pinapabayaan ng sheep, dinidivide ang sheep, minsan nag-uugaling wolf. Nag-uugaling, ano yung wolf sa Tagalog? Lobo. Sabihin mo sa kata mo, huwag maging lobo. Kasi alam nyo, nakita ko na rin yan eh. May mga shepherd minsan, ugaling lobo. Ini-scatter ang sheep, dinidivide ang church. Ang tawag doon, wolf attitude. Wolf attitude ang tawag doon. Mag-ingat kayo doon, ha? Amen? Sabihin mo sa mo, mag-ingat ka sa mga lobo, ha? Verse 13. Punta tayo sa verse 13. Verse 13, the man runs away because he is a hardened and cares nothing for the sheep. No? Yung hardened kasi gusto lang niya yung kung anong matatanggap niya doon sa sheep. Ang totoong shepherd, hindi niya iniisip ang makukuha niya sa sheep. Ang iniisip niya kung anong ibibigay niya sa sheep. Kung yung pag-aaruga, yung proteksyon. Amen? Yung pagpapalakas, pagde-develop. Yan ang gusto ng totoong shepherd. Kaya dito po, palakpakan natin lahat ng mga shepherd. We appreciate all the shepherd. Pero paalalahanin ko kayo, pagka ang tunay na shepherd, wala tayong iniisip na tayo ang makakakuha. Amen? Ang iniisip natin parati kung anong ating mabibigay. Verse 14, I am the good shepherd. I know my sheep, and my sheep know me. Sino po dito? Ang shepherd niya si Jesus. Sabihin mo sa katabi mo, kilala ka ni Lord. Kilala ka niya. Amen? I know my sheep know me, just as the Father knows me, and I know the Father, and I lay down my life for the sheep.
tatalon ako ng konti sa verse 27 at 28. My sheep listen to my voice. I know them and they follow me. Ito na. Kung merong mga hindi tunay na sanga, meron ding peking sheep. Peking sheep. Sabihin mo sa ano? Peking sheep. Ano ang distinguishing factor? Paano mo makikilala ang tunay na tupa? Sinabi ni Jesus ang verse 27. Everybody read verse 27. My sheep listen to my voice. I know them and they follow me. Wow! Ang sabi ni Jesus, yung mga tunay na tupa, nakikinig sa kanyang boses. Alam ang boses ng Diyos. Pero huwag niyo masyadong i-complicate. Anong boses ni Jesus? Baka baritone ba? Hindi, ito yung boses ni Jesus. Amen. Bible. Tapos, ang Holy Spirit, binibigyan ka ng interpretation. Kaya yung mga sheep, binigyan ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit actually yung tumutulong sa atin na makilala natin yung shepherd's voice. Yung right interpretation ng Word of God. O, ito na po. Lahat na nakikinig, magsabing amen. Yung totoong tupa, sumusunod sa tinig ng shepherd. Yan. Diyan na magkakatalo. Sabihin mo sa mo, tunay ba, kapatid? Tunay ba? No offense. Tunay ba? Yung mga ayaw makinig at kumukontra pa, mukhang hindi tupa. Kambing. Kambing lang. Amen. Kambing. Alam nyo, in the last day, sabi ng Panginoon, sa rapture, pag-iiwalayin yung mga tupa sa kambing. Parating sinasabi ni Jesus sa church daw, merong mga tupa at merong kambing. I believe this with all my heart. In every true church of Jesus Christ, merong kambing. At ako naman bilang pastor nyo, kahit kambing, mahal ko kayo. Pinagtsagaan ko nga kayo. Oo. Alam nyo, may sabihin po ako, yung totoong shepherd, hindi siya takot na sabihin yung totoo. Amen. Pero yung hard hen, yung after lang siya sa love gift at makukuha sa inyo, hindi niya sasabihin ng totoo. Ihimas-himasin niya lang kayo sa likod. Tapos yung mga ipapangaral, yung masarap sa tenga. Kasi bakit? Pagka hinimas-himas kayo ng hindi totoong shepherd at sinabi lang sa inyo yung masarap sa tenga, siyempre, magbibigay kayo ng love gift sa kanya, di ba? Ako, I don't care about your love gift. Sanay naman ako. Hindi, mula nung umpisa, ganun na po ako. My pastoral team, yung mga unang Christian nito, kilalang-kilala nila ako. I don't care kung yung mga nagbibigay ng love gift. Ako nga, minsan, ilang pa ako nga nagbibigay ng love gift eh. Ilang po ako sa mga nagbibigay ng love gift. Ilang. Ano yung ilang sa Tagalog? Ay, Tagalog pala yun. Ang medyo asiwa. Why? Kasi pagka binigyan ako ng love gift, baka hindi na ako makapagsalita ng koreksyon o tama sa mga nagbibigay ng love gift. Magiging false prophet na ako noon, magiging false teacher na ako. Kaya ilang po ako sa ganyan. Kaya sabi ko, pakiusap ko po sa inyo, ipeber lang. Sabi mo sa mo, ipeber lang. Total, hindi naman ito talaga. Ipeber lang, bibigyan nyo ko love. Huwag nyo ko bibigyan ng love gift ng harapan. Kailangan, Gcash lang. Salamat sa mga paminsan-minsan birthday ko, nag-Gcash cut. Sikat, alam niyo yung mga nag-Gcash sa akin. Nung birthday ako, nakaisa ako. Hallelujah sa isa. Amen. Ganun lang naman po ako. Kahit isa okay na. Pero you know what? I'm really after your love gift eh. Yan, si Bert, alam ako, kilala na ako ni Bert, o Pastor Bert, o kahit sino mga leader. I'm not after your love gift. Nagkaroon nga tayo ng mga mayayaman dito sa church at meron din namang may kaya sa buhay ngayon. Ay nako, wala akong maikukwento sa inyo. Na love gift mo, wala akong maikukwento sa inyo. But anyway, yung good shepherd naman natin has sustained me faithfully. Amen? No. Siya nagpaala sa akin. Amen? Ulitin ko lang yung verse 27, basahin natin. 1, 2, 3, go read. My sheep listen to my voice. I know them. They follow me. So mga kapatid, kung hindi ka pa nagpa-follow pero alam mo, tunay kang sheep, follow ka na.
Sabi mo sa follow ka na. Bago ka ma-follow. Amen. Yung kasing iba, bago mag-follow, gusto pa ng follow eh. Ayun, pagka nagkasakit na, sabi nga ni Bishop Oriel, Pastor, susunod na po. Kung sa na-stroke na doon, pasusunod. Pero praise God, kahit stroke, susunod pa rin. O sige, sabihin mo sa kanmo, follow na. Para maiwasan ng palo. Amen? Pero totoo yun. Kapag yung mga hindi sumusunod, matigas ang ulo, pinapalo talaga ni Lord. Nasa Hebrews 12 yun. At alam nyo yung metaphor na to? Kasi yung mga shepherd, pagka merong mga sheep, minsan may nga ilan-ilan ayaw sumunod sa shepherd. Tapos alam nyo ang gagawin ng shepherd? Ang gagawin ng shepherd, pagka ayaw sumunod ng sheep niya, babaliin niya yung paa. Yeah, i-research ninyo. Babaliin niya yung paa. Para nga kasi hindi na makalakad kung saan-saan. Maligaw. Di ba? Sabihin mo sa mo, mag-iingat ka na. Hindi, babaliin yung paa talaga. Para hindi na nga makalakad. Kaya nga yung metaphor na yun, magkakasakit ka para hindi ka na makalakad palayo di ba? May stop ka. And the shepherd, what he is going to do, yung binali niya yung paa, anong gagawin? Sino nakakalam? Nakikita niyo to sa picture, parate. Ilalagay niya dito sa shoulder niya. Pidala-dala na yung makanyan. Hanggang iyak kumayap. Hanggat hindi gumaling, inaalagaan niya sa kanyang likod. Amen? Ganyan naman si God. Pagka pinalo ka niya, binakli niya yung paa mo para hindi ka makalayo-palayo, aalagaan ka naman niya. Amen? Aalagaan ka naman niya. Kaya nga sometimes, the best experience in Christian life, kapag ka pinalo ka ni Lord. Yun yung time na hindi mo makakalimutan. The best lessons in Christian life, actually, hindi man yung blessing, yung discipline. Pero kung masunurin ka, hindi na kailangan ng palo. Kung fa-follow ka parate, faithfully, hindi na kailangan ng palo. Pagkitanungan ka mo, kailangan pa ba yung palo, kapatid? Di sunod ka na, di ba? Sunod ka na, di ba? Lahat na nasusunod, magsabing amen. At kapag ka sumunod ka kay Lord, lugi ba? Kailanman hindi lugi. Panalo. Pagpapala. Amen? Sangkatutak na pangako. Joshua 1:8, Deuteronomy 28:1-14. Sangkatutak na pangako. Ang mga sumusunod ng buong puso, pinagpapala ng masagana ng Diyos. Amen? Wow. Masarap sumunod kay Lord. Sabihin mo sa mga, masarap sumunod kay Lord. Minsan mahirap. Pero alam niyo, kapag kasanay na kayong sumunod kay Lord, nawawala na yung hirap. Sanay ka na Alam niyo, ang sobrang nahirapan lang sumunod kay Lord, yung hindi masunurin lang talaga. Pakakatandaan niyo to, sa buhay Kristiyano ko, ang mahirap lang sumunod kay Lord, ang super struggle sa pagsunod kay Lord, ay yung mga taong hindi sumusunod. Pero kapag ang tao sumusunod, masunurin kay Lord, easy lang ang sumunod kay Lord. Kasi nagpo-flow rin naman ng help ng Holy Spirit. Tumutulong rin naman ang banal na Espiritu. Mahirapan ka lang din pagka kumukontra isip mo. Di ba? Hindi, Lord malupit yung mga plak ko magkukwit na. hindi man nagre-reply sa text magkukwit na ako. Ang dami lang complain kaya ka nahirapan. Pero kung sabihin mo, I'll just keep on loving this. No matter what, mamahalin ko lang na. Mahal. Ala, hindi ka na mahirapan. Amen? Hindi kung di nagre-reply sa text, Lord, pinapatawad ko na po. Pabayaan ko na lang sila. No struggle, amen? Just pray for them. Pray mo lang. Kung papa-stress sa mga hindi nagte-text, nagre-reply, huwag kang papa-stress sa kanila. Amen? Pero may sabihin ako, alam nyo, minsan may mga shepherd, hindi pa alam yon. Kaya please, mag-reply kayo. Okay, last. Let me finish with this sa clear understanding of the church. Tayo ay salt and light of the world. Alam nyo, dumating si Jesus, siya ang light. Doon na niya tinayo kasi ang mundong ito ay madlim. Pati ang kanyang inaasahan na bayang Israel, supposedly silang light and salt. Hindi na rin sila salt and light. So ngayon, ang ginawa niya na light and salt, ang church. Yung lahat ng mga nanalig sa kanya, musunod sa kanya, sila na yung kanyang salt and light. Basahin natin na nakasulat. Matthew 5:13-16.
Matthew 5:13 to 16. You are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Napakalaga. Ang church, napakalaga mo. This world is dark. Ang mga pamilya natin, kung wala si Kristo sa kanila, madilim. Yung school natin, wala si Kristo, madilim. Yung kumpanya natin, workplace natin, wala si Kristo. Ang dilim, di ba? Dilim ang sanlibutan ito. Kaya ang ginawa ng Panginoon, pumasok siya sa puso natin. Siya ang light at tayo ngayon ang magiging light. Lahat ng may Kristo na ilaw, sila ang magiging ilaw. Let me explain a little bit from verse 13. From verse 13, you are the salt of the earth. Everybody say salt. Asin. If the salt loses its saltiness. Okay, ito yung metaphor. Yung salt, kaya siya malaga dahil dun sa lasa niya. Binibigyang lasa yung blunt na pagkain. Kasi ang mundo nga ito ay puro panlasang sanlibutan. Panlasang makasalanan. Ngayon, pagka-salt tayo, yung magiging panlasa, yung kabanalan. Masarap ang kabanalan. Sabihin natin lahat, masarap ang kabanalan. So kapag tayong lahat natikman natin si Jesus sa buhay natin, mararanasan natin na masarap ang kabanalan. Masarap ang pagsunod. Kaya kailangan, sabi doon, this is talking about influence. Be careful not to lose your influence. Ibig sabihin, masira ang testimony. Sabi mo sa mo, iwasan mong maisira ang testimony mo by God's grace. Kaya iwasan yung mag-backslide. Amen? Iwasan yung, kasi may testimony ka eh. Sa bahay, sa eskwelahan, sa pamilya, may testimony ka. Ingatan mo. O kapag ka merong kasihan doon, okay lang na makisaya, makisama, pero huwag makisama. Diba? Samahan mo sila sa family bonding. Pero pagka umiinom na, huwag ka nang makikisama. Amen? Huwag yung ikaw pa yung magiging tagabukas ng ano yan. Malamig to. Diba? How can it be made salty again? Alam nyo, sa totoo lang, may sabihin ako sa inyo, pagka nasira ang testimony natin, mahirap. Pero, good news, pwede mo pa rin i-rebuild. Pwede mo pa rin i-restore ang testimony mo. Kaya yung meron mang nasira ang testimony, pwede pa rin ayusin. Sabihin mo sa mo, ayusin mo na, kapatid, ayusin mo na, ayusin mo na. It is no longer good for anything except to be thrown into and trampled underfoot. You are the light of the world. I thought before I close, let me go to verse 15 about light. Sabihin natin lahat, I am the light of the world. The church is the light of the world. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. So, nakakita na ba kayo na, di ba pagka nag-brown out, nung panahon namin, may lamp kami. Ngayon, di na uso yun. Hindi na uso yung mga lamp. Kandila na lang pagka walang ano. Pero, naranasan nyo na ba na, kasi panahon ni Jesus, puro lamp lang. Wala pang spell up ko, praise God, tipid. Wala pang pel ko nun. So, yung ilaw lang nila, lamp lang, di ba? Lamp. Pero, I'd like you to imagine this. Nagsindi ka ng kandila, walang ilaw. Tapos, yung kandila mo, tatakpan mo ng bowl. Mangkok. Anong mangyayari? Wala namang epekto. Di ba? Madilim pa rin. Anong ibig sabihin dito? Ang ibang Kristiyano, yung kanilang pagiging ilaw, tinatakpan nila. Hindi ako dapat magpaalata na ako'y Kristiyano. Grabe, no? Kapag ka Kristiyano ka, totoong Kristiyano, hindi mo ikinahiyang maging Kristiyano. Pinagmamalaki mo. Tayo ay Kristiyano. Amen? Ay, alam niyo ba? Ikaw ba kinararangal mo na ikaw ay Kristiyano? Oh, huwag mong takpan yung testimony mo. Amen? Sabi na salita ng Panginoon, instead, they put it on its stand. Di ba pagka nagpailaw ka, walang ilaw, ilalagay mo siya sa stand kung saan pinakamarami ang maiilawan. And it gives light to
everyone in the house. So, ibig sabihin nito, kapatid, bilang light, magliwanag ka. Magliwanag ka. In the same way, let your light shine before others and they may see your good deeds. Everybody say, good deeds. Mabuting gawa. Mga pagbabago ni Jesus, kailangan makita nila ang pagbabago ni Jesus sa buhay mo. Pero, ang pinakamabuting, masasabi mo lang, hindi lang yung testimony mo na ikaw ay binago ni Kristo. Kailangan nagsasalita ka ng ebanghelyo. Amen? Huwag mong ikakaya si Kristo. Sino po dito hindi kinaya si Kristo? Magsabing amen. Kailangan i-share mo siya. As I close, may sabihin ako, akala ng ibang Kristiyano, by your testimony, merong maliligtas. Ay nako, hindi po nagliligtas ang testimony natin sa pamilya. Hindi po. Kahit mabuti pa ang testimony mo, hindi nakakaligtas yan. Ang nakakaligtas, gospel. Kaya kailangan, nagsasalita ka ng gospel. Mag-aral ka kung paano magsalita. Mag-share ng John 3:16. Romans 1:16. Sabi ng Romans 1:16. Pakilagay mga kapatid yung Romans 1:16. I'm not ashamed. Basahin natin. 1, 2, 3, go. I'm not ashamed of the gospel because it is the power of God for the salvation of everyone who believes, first for the Jew, then for the Gentiles. Amen? Sino ditong hindi ashamed, hindi ikinaiya ang ebanghelyo? Magsabing amen. So, wag ko natin ikaiya ang ebanghelyo. Kasi yan ang power of God to save. So, kailangan mong aralin paano mo i-share. Meron na ako sasabihin na mabigat, no offense. Sabihin mo sa kata mo, umawak ka sa upuan mo. Eto na, no offense, I love you all. Ang ikinaiya, ang pag-share ng gospel, nakakahiya. Yun ang nakakahiya pagka hindi ka nag-share ng gospel. At hindi ka lang nakakahiya, mapapahiya ka pa sa harapan ng Diyos. Matthew 10:32. Pakilagay mo nga yung Matthew 10:32. Ang sabi ng salita ng Panginoon sa Matthew 10:32. Whoever acknowledge me before men, I will also acknowledge him before my Father in heaven. Verse 33. Whoever disowns me before men, I will disown him before my Father in heaven. Amen? Kaya wala sa mga disciple ni Kristo, dinisown siya. But there are times that we disown our God by not telling His name, His salvation to others. Kaya ulitin ko, no offense. Sabihin natin lahat, no offense. Hindi nakakahiya ang nag-share ng gospel. Ang nakakahiya ay ang hindi nag-share. Ang nahihiya, ang nakakahiya. Ang nahihiya, ang pagdating ng araw, mapapahiya. Amen? Lahat po dito na alam nyo, light kayo. Magsabing amen. Magliwanag po tayo. Share tayo ng gospel. Huwag tayong matakot, tayong mahiya. Pag malaki natin, karangal natin, si Kristo nasa puso natin. At sa totoo lang, pagka nag-share tayo ng gospel, yun ang pinakamalagandang mangyayari sa buhay ng ibang tao.